Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 673 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa wakas ay nagpasya si Francis na simulan ang Demigod Revival Plan. Ang dugo ng Demigod ay kasalukuyang nakatatak sa yelo at may kalahati ng natitirang enerhiya nito. Sure! Hindi ito napigilan ng Cain partial thought at tumalon palabas. Mula yelo hanggang tubig. Inilipat ni Francis ang kanyang bloodline power at nagsimulang matuno ang yelo. Inilabas din ang kapangyarihan ng dugo ng Demigod. Sa kabutihang palad, si Francis ay nasa lihim na bulwagan na may malakas na epekto ng pagbubuklod dahil dito nagtanim si Emperor Duanmo. Magsimula na tayo. Tumango si Francis patungo sa Cain partial thought. Weng! Ang Cain partial thought ay isang malabong bola ng liwanag pa rin, ngunit ang aura ng enerhiya ng pag-iisip nito ay bahagyang mas malakas kaysa noong nasa Demigod Forgotten Garden. Bagamat ito ay isang bahagyang pag-iisip lamang, ang lakas ng enerhiya ng isip na nasa loob nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na eksperto. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang partial thought of a demigod. Muling pagsilang mula sa dugo. Ang Cain partial thought ay kumislap sa dugo ng demigod. Ang isang normal na layunin ng enerhiya sa pag-iisip ay tiyak na tatanggihan ng dugo ng demigod, ngunit ang Cain partial thought ay bahagi ng kaluluwa ng demigod, kaya ito ay lubos na malapit at pamilyar dito. Hayaan akong makita ang maalamat na pamamaraang ito. Si Francis ay nagmasid ng mabuti. Sa katotohanan, ang Cain partial thought ay wala ring masyadong alam tungkol sa rebirth from blood, ngunit hindi nito kailangang matutunan ito. Ang rebirth from blood ay isang lihim na pamamaraan na natutunan at nilinang ng demigod noong siya ay nabubuhay pa, at ang kakayahan ay pinagsama sa kanyang laman at dugo. Kapag namatay ang kanyang katawan, hanggat nabubuhay pa ang kanyang mental energy, anumang patak ng dugo ay may posibilidad na automatikong mabuhay. 75% ng plano ay natapos na ng demigod noong siya ay nabubuhay pa. Ang lahat ng Cain partial thought na kailangang gawin ngayon ay sundin ang gabay at muling mabuhay. Siyempre, maraming mga kinakailangan. Kung ang demigod ay buhay pa, ang Cain partial thought ay hindi na muling mabubuhay kahit na mayroon itong patak ng dugo. Ang isa pang halimbawa ay kung mayroong isa pang bahagyang pag-iisip o bahagyang espiritu. Hindi ito malalampasan ng Cain partial thought. Ang lahat ay naitakda na ng demigod noong siya ay nabubuhay pa. Weng! Ang Cain partial thought ay sumanib sa asensya ng dugo ng demigod, at ang huli ay nagsimulang kuminang na may gininto ang kulay. Sa simula, naramdaman ni Francis ang mental energy mula sa Cain partial thought na perpektong sumanib sa asensya ng dugo ng demigod. Ang kakanyahan ng dugo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Alam ni Francis na ito ang dugo ng demigod na nagpapagaling sa Cain partial thought. Makalipas ang isang oras, nagsimulang tumigas ang kumukulong gininto ang dugo at naging isang gintong perlas. Sure! Ang gintong perlas ay lumipad sa hangin at dumapo sa kamay ni Francis. Kawili-wili. Naramdaman ni Francis ang impormasyon ng enerhiya ng kaisipan ng Cain partial thought mula sa loob ng gintong perlas. Ayos lang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at kumuha ng ilang patak ng Immortal Springs wine, na pagkatapos ay inilagay niya sa gintong perlas. Weng! Ang gininto ang perlas ay nagsimulang lumaki sa isang nakababahala na bilis pagkatapos masipsip ang Immortal Springs wine. Sa totoo lang, ang ginawa lang ng Immortal Springs wine ay pataasin ang rate kung saan nangyayari ang revival. Hindi nagtagal ay naging kasing laki ng mansanas ang gintong perlas. Masangkop na tawagin itong golden egg. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon at tiningnan ang proseso ng may kumikislap na mga mata. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa itim nitong mga mata. Subukan natin ito. Kumuha si Francis ng isang patak ng Origin Life Force at ibinagsak ito sa gintong itlog. Ang patak ng Origin Life Force ay naglalaman ng napakalaking life force. Bumalik sa Purple Saint Roans, ginamit ito ng 2 star na sekta upang pabilisin ang paglaki ng demonic Hellvine. Tila,
Ang isang patak ng Origin Life Force ay maaaring gawing isang lugar ng kamatayan. Ang lupain ng kamatayan na may radius na 100 milya sa isang lugar na puno ng buhay na maaaring magpanatili ng mga espiritual na halaman sa loob ng 1,000 taon. Mula dito, makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang dami ng life force na nasa Origin Life Force, at sa sandaling ito, ang drop na ito ng Origin Life Force ang pinakamahusay na catalyst. Weng! Ang laki ng gintong itlog ay patuloy na lumalawak, at ito ay nagliliwanag ng isang aura ng buhay. Ang mga inukit sa shell ng gintong itlog ay luma at misteryoso. Ang eksenang ito ay biglang nagpaalala kay Francis kung paano niya nakuha ang maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nanggaling din sa isang espesyal na itlog, ngunit ang mga pusa ay mga mamal at halatang hindi nagmula sa mga itlog. Ang rebirth from blood ay mayroon ding ilang mga kinakailangan. Kung hindi sila matutugunan, ang proseso ay maaaring huminto sa kalagitnaan. Kumikislap ang mga mata ni Francis nang damapo sila sa maliit na pasang magnanakaw, ngunit naka-cross arms ito at nanatiling hindi natinag. Makalipas ang kalahating araw, ang gintong itlog ay lumaki sa laki ng isang malaking balde bago tuluyang tumigil. Ang ibabaw ng gintong itlog ay naging matigas at mas matigas. Tila naramdaman ni Francis ang isang maliit na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip, at isang bola ng purple destruction na kidlat at apoy ang nagsimulang mag-ihaw ng shell at pinatigas ito. Makalipas ang ilang oras, may narinig na kaluskos mula sa golden egg na kasing laki ng balde. Basag! Lumitaw ang isang maliit na sanggol sa edad na 1 o 2 na may gininto ang balat. Nagniningning ang mga mata nito at puno ng enerhiya. Guro! Halos hindi makapagsalita ang golden-skinned baby habang nagsasalita ito sa parang sanggol na boses. Bahagyang huminto si Francis, at ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa tabi ng gininto ang balat na sanggol at nagsimulang paglaruan ito. Mag-fuck off, pusa! Lumitaw ang galit sa mga mata ng batang gininto ang balat. Isang kahangahangang demigod ang pinaglaruan ng isang pusa. Katawa-tawa. Tulad ng inaasahan sa dugo ng demigod. Ang kanyang life force ay maihahambing na sa isang pinakamataas na sovereign lord pagkatapos na muling mabuhay. Inilagay ni Francis ang kanyang kamay sa kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Kapag naisip niya ang tungkol sa enerhiya na nilalaman sa loob ng dugo ng demigod, ito ay medyo inaasahan. Higit pa rito, ang dugo ng demigod ay maaaring maimbak bilang potensyal sa loob ng katawan ng sanggol. Meow! Pinaglaruan ng munting pasang magnanakaw ang sanggol na ikinagalit niya. Munting magnanakaw na pusa, hayaan mo siyang magkaroon ng kaunting kapayapaan. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay. Nagsimulang subukan ng batang may gininto ang balat ang paglalakad sa ilalim ng mga tingin ng maliit na pasang magnanakaw at ni Francis. Nasanay ang batang may gininto ang balat sa kanyang bagong katawan at madali nang makalakad. Ang kanyang kapangyarihan, bilis, at katalinuhan ay nalampasan ng kaunti ang iba pang mga sanggol sa parehong edad. Haha! Kane partial thought. Anong itatawag ko sa'yo? Curious na kinurot ni Francis ang balat ng gininto ang balat ng sanggol. Ito ay sobrang malambot at malambot, ngunit naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na walang anumang cultivation, ang sanggol na ito ay madaling talunin ang sinuman sa ibaba ng True Spirit Realm. Ako ang Demigod Kane. Umupo ang golden-skinned baby na may dominanteng aura. Ang kanyang mga mata ay tila napakatanda, na parang nakakita siya sa paglipas ng panahon. Bahagyang nararamdaman ni Francis ang labis na pagmamalaki mula sa kanya. Parang na-recover niya ang ilang alaala pagkatapos niyang mabuhay. Sinuri ni Francis ang sanggol ng malapitan gamit ang Dark Heart Seed kahit na lumaban ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, ang Demigod Kane ay muling nabuhay at napakahina. Wala siyang magagawa laban kay Francis. Demigod Kane, ito ay mula sa aming dildati. Walang emosyong sabi ni Francis. Ang ekspresyon ng batang may gininto ang balat ay patuloy na nagbabago, ngunit sa huli, hindi siya umimik. Kahit kaka-revive lang niya, mas matalino siya sa karamihan. Para sa susunod na araw o 2, ang sanggol na may gininto ang balat ay umupo at nagsimulang magtanim. Humingi siya ng ilang primal crystal stones at iba pang mapagkukunan mula kay Francis.
Sa loob lamang ng isang araw, ang mga tipak ng Chi ng True Spirit ay natipon sa dantian ng Demigod Cain. Chi of True Spirit. Narating ng taong ito ang True Spirit Realm sa loob lang ng isang araw. At gumagamit siya ng napakalalim na pamamaraan. Bumuka ang bibig ni Francis. Minsang tunay na espiritu, hindi na mortal muli. Sa ilang normal na isla, ang True Spirit Realm ay ang layunin ng buhay para sa maraming tao. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng problema sa Demigod Cain. Pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng isang patak ng asensya ng dugo ng Demigod upang muling mabuhay. Nagsimulang ipatawag ng golden-skinned baby ang Heaven Earth Yuan Chi, at ang Chi ng True Spirit sa loob ng kanyang katawan ay naging mas makapal. Kasabay nito, naabsorb niya ang Yuan Chi mula sa high-grade primal crystal stones. Mukhang hindi magkakaroon ng bottleneck ang munting lalaking ito bago maabot ang pinakamataas na Great Origin Core Realm. Bulong ni Francis. Matapos ang dugo ng Demigod, ang Immortal Springs Wine, ang Origin Life Force, at iba pang pinagkukunan ng enerhiya ay ganap na maubos, ang katawan ng sanggol ay maaabot ang limitasyon nito. Kailangan pa niyang harapin ang problema ng kanyang katawan, ngunit naranasan niya ang kanyang nakaraang buhay. Munting magnanakaw na pusa, bantayan mo siya. Utos ni Francis. Meow meow. Inabot ng maliit na pas ang magnanakaw, sinunggaban ang sanggol na gininto ang balat, at kinaladkad siya sa sinaunang singsing na bakal. Karaniwan, ang mga espiritual na alagang hayop ay hindi nabubuhay sa mga interspatial na singsing, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw at ang demigod na si Cain ay mga buhay na hindi makikita bilang normal. Makalipas ang 4 o 5 araw, naabot ng Demigod Cain ang True Lord rank sa tulong ng malaking halaga ng resources. Ang kanyang katawan ay lumaki na rin sa laki ng 3 o 4 na taong gulang. Pagkatapos lamang maabot ang True Lord rank ay bumagal ang kanyang cultivation speed. Pagkatapos ng lahat, ang Origin Core Realm ay isang proseso na nangangailangan ng pagbabago sa kalidad. Noon lamang nagpakawala ng hininga si Francis. Masyadong nakakatakot ang bilis ng paglilinang ng Demigod Cain. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan mula sa asensya ng dugo ng Demigod ay mauubos, at ang bilis ng paglilinang ng Demigod Cain ay babalik sa normal. Sa isang nakatagong silid ng Thousand Darkness Sacred Clan, isang mainit na kabataan ang nakaupo habang ang tunay na yuan sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang dumami. Sa likod niya ay may 3 Void God Realm Kings na nagbuhos ng kanilang True Yuan Essence sa kanyang katawan. Halos hindi pa ako nakaka-recover sa middle stage na Great Origin Core Realm. Iminulat ni Looper ang kanyang mga mata nang lumitaw ang pulang ilaw sa kanyang mukha. Ang kanyang cultivation ay halos bumaba na sa Small Origin Core Realm pagkatapos ng pag-charge patungo kay Francis at sumabog sa Demigod Forgotten Garden. Sa nakalipas na ilang araw, tinulungan ng 3 Death Spirit Lord na makabangon si Looper. Third Prince, sa iyong pundasyon at sa aming tulong, maaabot mo ang iyong pinakamataas na estado sa loob ng ilang buwan. Sabi ng isa sa mga Death Spirit Lord. Sa sandaling ito, biglang kinuha ni Looper ang kanyang token of death. Ito ay balita mula kay Master. Isang pambihirang hitsura ng kagalakan ang lumitaw sa mukha ng mainit na kabataan. Sa wakas ay umalis na ba ang Emperor sa pag-iisa? Nagising ang Emperor 1 taon na ang nakakaraan, ngunit siya ay nasa pag-iisa noong nakaraang taon. Sabi ng isa sa mga Death Spirit Lord. Kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, sa isang madilim, sinaunang palasyo, dahan-daang tumayo ang isang matandang emperador na may malabo at malabo na balangkas. Isang aura ng kamatayan ang kumalat sa 12,000 milya, na nagpapanginig sa hindi mabilang na mga nilalang sa takot. Panahon na. Ang pagkakataon na magtagumpay ang I-Still Forbidden Technique ay tumaas ng 10 beses. Mayroon pa itong 30 hanggang 40% na success rate laban sa bagong God's Eye na iyon. Bulong ng Emperor of Death. 674. Sa isang Emperor's Palace sa Mystic True Sacred Clan, nakaupo si Francis na nakakross ang paa at pinagmamasdan ang paglaki ni Cain. Biglang nanlamig ang kanyang puso nang maramdaman niya ang aura ng kamatayan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang paghabol sa kamatayan. Si Francis ay suminok.
Ang sensasyong ito ng panganib ay hindi isang bagay na maaaring dalhin ng isang normal na Death Guard o Death Spirit Lord. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang aura ng kamatayan ay konektado sa isang bagay na napakalayo. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Francis. Mahuhulaan niya ang nangyari. Ang 4 na Death Spirit Lords at ang 36 na Death Guards ay hindi pa rin nakumpleto ang kanilang misyon, at ang mismong disipulo ng Emperor of Death ay muntik nang mamatay sa Demigod Forgotten Garden. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang Emperador ng Kamatayan mismo ay maaaring dumating. Maaaring hindi ko matalo ang alagad ng Emperador ng Kamatayan. Paano ko matatalo ang Emperador ng Kamatayan na nakatayo sa tuktok? Huminga ng malalim si Francis. Sa Demigod Forgotten Garden, nakipagtulungan siya kay Godfrey at ginamit ang kanyang Eye of Heaven. Kahit noon pa, hindi pa rin nila nagawang patayin si Looper. Ang lakas ni Looper ay pinaghigpitin pa sa Demigod Forgotten Garden. Kung si Francis ay may one-on-one na laban sa kanya, malamang na natalo siya. Ang nangungunang daan sa 10,000 sinaunang lahi ay napakalakas. Nalampasan nila ang Loika. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay dagdagan ang aking lakas at durugin ang layunin ng kamatayan sa aking kaluluwa. Si Francis ay may chain of thoughts. Hanggat si Emperor Duanmo ay nasa Mystic True Sacred Clan, hindi maaaring direktang banta ng Emperor of Death si Francis. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng True Martial Sacred Land, at ang Emperor of Death ay hindi bahagi nito. Higit pa rito, hindi ang mga Emperor ang pinakamalakas na tao rito. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang iikot ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang nilalaman ng Dark Eye Secret Manual ay lumitaw sa kanyang isipan. Si Francis ay labis na nasisiyahan sa 10,000 Divine Thoughts Technique, na nagbigay daan sa kanyang karunungan sa Tao of the Soul na umakyat sa isang bagong antas. Ang divine technique na ito ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang pundasyon ng pagpasok sa Void God Realm, nakatulong din itong pahinain ang aura ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Sa Soul Dimension, ang mga iniisip ni Francis ay nahati sa isang daan at dahan-daang bumaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na parang mga galami, pagkatapos ay dahan-daang sinimulan na gilangin ang layunin ng Eye of Death. Ang Emperor of Death ay dalubhasa sa daw ng kaluluwa at daw ng kamatayan. Kahit si Emperor Duanmo ay hindi nang ahas na tulungan si Francis sakaling magdulot siya ng pinsala. Kinailangan ni Francis na umasa sa kanyang sarili at dahan-daang pahinain ang layunin ng kamatayan. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang layunin na iniwan ng Emperor ng Kamatayan ay parang isang uri ng marka na umiiral sa isang espesyal na estado, katulad ng Eye of Heaven ni Francis. Anumang mental na enerhiya na humipol dito ay masisira. Tulad ng inaasahan sa isang marka na naiwan ng Eye of Death. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Francis. Kung hindi niya nilinang ang 10,000 Divine Thoughts Technique, magiging mahirap na banta ang hangarin na ito maliban kung siya ay naging Emperor. Pinahintulutan ng 10,000 Divine Thoughts Technique ang pagkadalubhasa ni Francis sa Tao of the Soul na maabot ang isang ganap na bagong antas. Sinimulan niyang gawing blade ang kanyang mental energy, pagkatapos ay ginamit ang eye flame sa tabi nito para dahan-daang gilangin ang layunin. Ang enerhiya ni Francis ay naubos ng napakabilis sa prosesong ito. Matapos maubos ang kanyang enerhiya, umupo siya at nagpatuloy sa pagbawi. Ito ay paulit-ulit, at ang kahusayan ni Francis sa 10,000 Divine Thoughts Technique ay tumataas. Makalipas ang ilang araw. Sa kasamaang palad, ang intensyon ng kamatayan ay masyadong malakas, kaya't matagal itong hamina. Baka kapag ang aking God spiritual eye ay nag-evolve at ang aking kaluluwa ay umabot sa antas ng isang hari, ang bilis ay tataas. Napabuntong hininga si Francis. Sa sandaling ito, ang lawas sa sukat ng kaliwang mata ni Francis ay umabot ng 100 yarda. Isang pagod na sensasyon ang kumalat mula sa kanyang God spiritual eye at umabot sa kanyang katawan. Ginawa ni Francis ang kanyang makakaya upang labanan ang antok. Alam niya na, kapag hindi na niya ito mapigilan, matutulog siya ng mahimbing habang nag-evolve ang spiritual eye ng Diyos. Kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik si Angelica at ang kanyang amo bago siya makatulog. Hindi na ginamit ni Francis ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Napagtanto niya na ang paglilinang ng pamamaraang ito ay magpapabilis sa proseso ng pag-unlad ng kanyang God spiritual eye.
Lumipas ang oras, at mabilis pa ring tumataas ang kultibasyon ng batang si Kane matapos maabot ang True Lord rank. Bawat ilang araw o higit pa, ang batang may gininto ang balat ay humihingi kay Francis ng mga mapagkukunan o kayamanan, ngunit sa kabutihang palad, si Francis ay marami. Napakalaking pressure na pasanin ang gastos ng 3 tao sa paglilinang. Siya mismo, ang maliit na boss ang magnanakaw, at ang batang si Kane ay lahat ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa kanila, ang munting boss ang magnanakaw ang pinakamarami. Kinain nito ang bawat uri ng kayamanan. Sa kabutihang palad, ang munting boss ang magnanakaw ay dumaan sa hirap at ginhawa kasama si Francis, at hindi pa siya nito binaygo noon. Sa araw na ito, nagsimulang magsara ang cultivation ng batang Kane sa Origin Core Realm, at humingi siya kay Francis ng higit pang mapagkukunan. Biglang may naramdaman si Francis, at isang magnificent power ang bumaba patungo sa Emperor Duanmu's Palace. Shua! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at pinapasok sa ring ang batang si Kane. Ang aura ng isang emperador na napakalapit sa Mystic Light Realm. Bulong ng batang si Kane habang tinatago ang kanyang aura at naging masunurin. Sa ngayon, tanging si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ang nakakaalam na ang demigod na si Kane ay muling nabuhay. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng shockwaves ang mararanasan ng mundo kung alam ng lahat na ang isang demigod ay muling nabuhay? Kasabay nito, ang batang si Kane ay haharap sa panganib na mapatay. Guro! Lumabas si Francis mula sa silid patungo sa patio ng palasyo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang mar-angel na figure ng isang lalaking may puting buhok. Nang lumitaw ang emperador na ito, ang mga kaluluwa ng lahat ng mga eksperto ng angkan ay nanginag. Kuya Francis. Sa tabi ni Quinley, natatakpan ng liwanag, ay isang batang babae na naka-purple. Ang batang babae na naka-purple ay napakaganda at may balat na kasing puti ng nyebe. Parang wala siyang katawan na gawa sa laman at buto, mas parang isang magandang estatwa. Angelica. Nagpakita si Francis ng isang hitsura ng kagalakan, at ang pagod sa kanyang puso ay nawala ng kaunti. Naalala niya ang nangyari sa Mermaid Kingdom noong ginamit niya ang luha ng sirena. Noong bata pa siya, lumitaw ang isang magandang dalaga na may kalapit na kapitbahay na kumikislap ang mga mata. Ito ay isang taong tahimik na nakamasid sa likod at patuloy na humahabol sa kanya. Pagkatapos ng reunion na ito, ang lahat ay pamilyar at malinaw ang amoy, ang malambot na yakap, ang init. Ang nakamamanghang babaeng ito na naka-purple ay lumabas na ngayon mula sa kanyang mga alaala at nakarating sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Angelica. Hindi niya maitago ang saya at ang mahinang hiya niya, lalo na nang tumingin sa kanya ang lalaking pinapangarap niya ng may titig na kakaiba sa kanina. Ito ay isang mapagmahal na sensasyon na walang mga dumi. Nang magkatinginan ang dalawa ay may naintindihan silang dalawa. Sa sandaling ito, ang kahulugan ng isang simpleng titig ay lumampas sa 1,000 salita. Si Francis ay walang karanasan sa pag-ibig, at ang mga mata ni Angelica ay bahagyang namula. Kahit na masaya siya, gusto niyang umiyak. Ang mga mata ni Francis ay kumikislap habang ang isang malambot na katawan ay tumalon sa kanya, at ang kanyang naluluhang mga mata ay dumampi sa kanyang mukha. Ang pamilyar na pakiramdam, ang lapit ng kapitbahay. Ang sarap sa pakiramdam, parang ang sarap sa pakiramdam kapag gumagamit ng luhang sirena. Ang kaluluwa ni Francis ay nalinis, at ang epekto ng pagluha ng sirena ay tila sumanib sa kanyang sariling karanasan. Angelica. Inabot ni Francis at niyakap si Angelica. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipapaliwanag, sinunod niya lang ang instincts niya habang yakap-yakap ang dalagang nasa harapan niya. Mula sa pag-unawa sa pagluha ng sirena hanggang ngayon, sa wakas ay nakita na ni Francis ang damdamin sa kanyang kabataan. Hanggang sa bahagyang umubo si Emperor Duanmo ay tila nagising ang dalawa mula sa kanilang panaginip at namula. Pumasok ang tatlo sa isang bulwagan at naupo, saka lamang masusing siniyasat ni Francis si Angelica, at nabigla siya sa kanyang nakita. Si Angelica ay may aura na katulad ni Mercedes, Looper, o James. Ito ay ang aura ng isang 10,000 ancient races bloodline. Higit pa rito, ang aura mula kay Angelica ay mas malakas pa kaysa kay Looper.
Ang mas hindi kapanipaniwala ay, kahit na ang cultivation ni Angelica ay nasa Great Origin Core Realm, ang kadalisayan ng True Yuan na nagmumula sa kanya ay hindi mas mahina kaysa sa Kings. Brother Francis, nagising na talaga ang bloodline ko. Sa tulong ni Senior Marshal Brother Duanmo, matagumpay kong napamana ang Purple Saint Ruans at napino ko ito bilang sarili kong Little Heaven and Earth. Si Angelica ay puno ng kagalakan, at siya ay sobrang saplada. Maliit na langit at lupa. Nagulat si Francis. Si Angelica ay hindi pa isang hari. Paano siya magkakaroon ng sariling Little Heaven and Earth? Francis, nagkita tayong muli. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa paligid ni Angelica. Weng! Isang mapangarapan na kulay lila na liwanag ang tumakip sa silid, at ang tatlo ay pumasok sa isang pamilyar na dimensyon sa susunod na sandali. Ang aura ng Purple Saint Ruans ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Si Francis ay nakatayo sa mahiwagang kanyon sa tabi ng towering triyaw. Ang dimensyon sa harap niya ay ang Purple Saint Ruans. Ang pagkakaiba lang ay ang Little Heaven and Earth ay mayroon lamang radius na 10 milya. Ang lahat ay lumiit ng ilang daang beses. Sa wakas ay naunawaan ni Francis kung bakit nagtagal si Queen Lee upang makabalik. Bilang Emperor ng Sacred Land, maaaring gamitin ni Queen Lee ang Spiritual Zone Teleportation Arrays at makarating sa Tianlo Islands Zone ng napakabilis. Pinarusahan ni Queen Lee ang 3 sekta nang dumating siya, at inamin ng mga hari ng 3 sekta ang kanilang mga maling gawain. Pagkatapos noon, tinulungan ni Queen Lee si Angelica na pinuhin ang Purple Saint Ruans at pagsamahin ang Purple Saint Partial Spirit sa Little Heaven at Earth din. Ang Purple Saint Partial Spirit ay naging bahagi ng Little Heaven and Earth ni Angelica, kung hindi ay hindi ito makukuha ni Angelica. Nangangahulugan iyon na hindi lamang namana ni Angelica ang Purple Saint Ruans, nagawa rin niyang iligtas ang Purple Saint Partial Spirit. Gumamit si Emperor Duanmo ng ilang buwan at malaking halaga para gawin ito. Sure! Si Queen Lee at ang kasama ay bumalik sa palasyo. Angelica, narito ang ilang luha ng sirena at illusion godwine. Mukhang pagod si Francis, ngunit kumuha siya ng 2 kayamanan at ibinigay kay Angelica. Illusion godwine. Hindi pa alam ni Angelica ang halaga nila, ngunit nabigla si Emperor Duanmo, nakuha mo ang illusion godwine. Ang 2 item na ito ay perpekto para kay Angelica. Kung tutusin, mayroon siyang bloodline ng spiritual race, na nangangahulugan na ang kanyang cultivation ay palaging mas mataas kaysa sa kanyang mental energy. 675. Bagamat maaaring hindi alam ni Angelica ang halaga ng illusion godwine, imposibleng hindi malaman ni Emperor Duanmo. Alam niya ng malinaw ang sitwasyon ng Demigod Forgotten Garden. Ang kahirapan sa pagkuha ng illusion godwine ay hindi lang mahirap. Ang dahilan kung bakit maaaring magtagumpay ang henyo ilang libong taon na ang nakalilipas ay higit sa lahat ay dahil sa swerte. Francis, niloko mo ba ang puso ng Mermaid Princess para makuha ang illusion godwine? Tiningnang mabuti ni Queen Lee. Ang estado ng pag-iral ni Francis ay maihahambing sa isang hari, at siya ay bumuo ng half-step king intent. Sirena Prinsesa. Nagsalubong ang mga kilay ni Angelica at napamura siya sa kawalan ng kasiyahan. Hindi, kinidnap ko siya. Simpleng ipinaliwanag ito ni Francis. Natigilan sina Queen Lee at Angelica matapos marinig na pinag-uusapan ni Francis ang proseso, at tumatalon ang puso ni Angelica sa bawat pagkakataon. Hindi lang basta matapang si Francis. Ginamit niya talaga ang ganoong paraan para labanan ang isang Void God Realm King at makuha ang Immortal Springs Wine at ang Illusion Godwine. Si Queen Lee ay puno ng papuri at paghanga. Si Francis ay buod ng kwento ng napakatahimik. Halata na hindi lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Mayroon din siyang matalino at mahinahong pag-iisip. Francis, salamat sa pag-iwan kay Angelica ng napakamahal na alak. Tumunog ang Purple Saint Partial Spirit. Ngayong sumanib na siya sa munting langit at lupa ni Angelica, siya ay isang malakas na pinagmumula ng enerhiya ng pag-iisip, at sa tulong ni Queen Lee, nakabawi siya sa antas na maihahambing sa isang hari. Malaki ang naitulong sa akin ni Senior sa Purple Saint Ruans. Kumpara doon, ang Illusion Godwine ay wala. Mapagpakumbaba na sabi ni Francis.
Sa pag-iisip pabalik sa 2 beses na pumasok siya sa Purple Saint Ruins, ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas sa 2 beses. Kung wala ang Purple Saint Ruins, walang kasalukuyang Francis. Oo, Master, ano ang sabi mo ang bloodline ni Angelica? Biglang tanong ni Francis. Espiritual na lahi. Sumagot ang Purple Saint Partial Spirit. Espiritual na lahi. Nanginginig ang puso ni Francis habang humihinga siya ng malamig. Nabasa na niya ang 10,000 Ancient Races Rankang kaya alam niya kung gaano kitikot ang spiritual race. Ang espiritual na lahi ay nirerango sa 19 sa 10,000 sinaunang lahi. Mahirap isipin na ang bloodline ni Angelica ay nirerango sa top 20 ng 10,000 Ancient Races. Espiritual na lahi isa sa mga sinaunang maalamat na lahi na mayroong natural na espiritual na pinagmumula ng katawan kapag ipinanganak. Ito ay isang katawan na nalampasan ang laman at dugo, at kinakain nito ang Heaven Earth Essence Yuan Chi bilang pagkain. Ang kanilang pagkakatugma sa langit at lupa ay ang pinakamahusay sa anumang lahi. Ang lahing espiritual ay magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang hari kapag sila ay tumanda na. Ang kanilang bilis ng paglilinang ay walang kapantay. Naalala ni Francis ang mga nilalaman tungkol sa espiritual na lahi. Ang espiritual na lahi ay isang halos perpektong lahi. Ang kanilang mga katawan ay nalampasan ang mga paghihigpit ng mga normal na nilalang. Halimbawa, ang light race, na nirerango sa 7 sa 10,000 ancient races, ay maaaring maging liwanag, at sila ay talagang kumain ng liwanag. Ang espiritual na lahi ay ang lahi ng Heaven Earth Essence Yuan Chi, at sila ay kaisa ng Heaven and Earth. Gising na ni Angelica ang tunay na bloodline ng spiritual race, at wala siyang bottleneck para maging king. Kung sapat lang ang level ng kanyang mental energy, naging hari na siya. Napabuntong hininga si Queen Lee. Ang bawat isa sa pinakamataas na 110,000 sinaunang lahi ay mga anak ng langit, at ang illusion godwine na dala ni Francis ay eksaktong kailangan ni Angelica. Kailangang malaman ng isang tao na ang tunay na yuan sa loob ng katawan ni Angelica ay nakalusot na sa pagkakaiba sa paglilinang at umabot sa antas ng isang hari. Pagkatapos ay sinabi ni Francis sa dalawa ang tungkol sa nangyari sa Demigod Forgotten Garden. Maging si Queen Lee ay nagulat sa balita ng dugo ng demigod, ngunit inilihim ni Francis na nakuha niya ito. Ito ay hindi tungkol sa halaga ng dugo ng demigod mismo, ito ay dahil ang plano ng demigod revival ay masyadong nakakagulat. Hinawakan ni Angelica ang kamay ni Francis at mabilis na naglakad na parang duwende. Puno ng antok ang mukha ni Francis, at naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito, lumingon si Angelica at tiningnan siyang mabuti, Kuya Francis, ano ang nangyari sa nobya mo? Nahanap mo ba siya? Fiancé. Nakaramdam ng kaguluhan si Francis. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang matikas at tahimik na figure. Kapatid na Francis, kailangan mong sumagot ng seryoso. Sabi ni Angelica. Sobrang kinakabahan siya sa sandaling ito. Hindi siya papayag na ang taong gusto niya ay magkagusto sa ibang babae ng kasabay, kahit na normal lang sa mga makapangyarihang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ang mga pilikmata ni Angelica ay kumikislap habang hinihintay ang sagot ni Francis. Nakagawa na siya ng desisyon. Kung may gusto din si Francis sa ibang tao, hahakbang siya at tututukan ang kanyang kapalaran. Kasabay nito, hindi lang si Angelica ang naghihintay sa tugon ni Francis. Naroon din ang Purple Saint Partial Spirit na sumanib sa munting langit at lupa. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Gayunpaman, eksakto sa sandaling ito, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nakatulog. Kuya Francis, anong nangyari? Bulalas ni Angelica at niyakap ng mahigpit si Francis. Napagtanto niya na mas malabong purple na buhok ang lumitaw sa ulo ni Francis. Ang kanyang mata ng Diyos ay malamang na sumasailalim sa isa pang ebolusyon. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Habang patuloy na nagmulat ang mata ng Diyos, naging mas tugma si Francis dito at maaaring gumamit ng higit pa sa kapangyarihan nito. Higit pa rito, magiging mas mahirap para sa iba na magnakaw ng mata. Tinadyakan ni Angelica ang kanyang paa sa lupa.
Nagdududa siya kung iniiwasan ni Francis ang tanong o hindi, pinipiling matulog sa sandaling ito ng kusa. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw at tumalon sa balikat ni Francis. Sa tuwing sumasailalim ang God's Eye ni Francis sa isang ebolusyon, palagi itong nandyan para protektahan siya. Masasabing matagal nang nasa tabi ni Francis ang munting paws ang magnanakaw. Meow meow. Sumenyas ang maliit na paws ang magnanakaw kay Angelica gamit ang mga paa nito. Hindi nito nagustuhan si Angelica. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Angelica ang sinasabi nito at inilagay si Francis sa secret hall. Meow. Isinara ng munting paws ang magnanakaw ang pinto at umupo sa katawan ng may-ari nito. Siyempre, ang batang demigod sa singsing na metal ay nangangailangan pa rin ng mga mapagkukunan. Dahil wala ang amo, kinuha ito ng maliit na paws ang magnanakaw. Ang Francis na ito ay tila pumasok sa isang tiyak na estado. Naramdaman ng batang demigod ang kasalukuyang kalagayan ni Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at tuwang-tuwa siya. Marahil ay makakakuha siya ng mas maraming mapagkukunan mula sa maliit na paws ang magnanakaw. Kung si Francis ay natulog ng mahabang panahon at naabot niya ang pinakamataas na ranggo ng Sovereign Lord, maaaring siya ay maging isang hari pagkatapos sumanib sa Demigod Intent at makatakas sa Dark Heart Seal. Pagkatapos ng lahat, kung natutulog si Francis, wala siyang magagawa sa Dark Heart Seal. Gayunpaman, hindi natuloy ang plano ng batang demigod. Ang kanyang mga mapagkukunan ay lubhang nalimitahan ng maliit na paws ang magnanakaw. Halatang gustong lumaban ng batang si demigod. Paano kaya natapakan ng pusa ang ulo ng demigod? Meow. Pa. Kung may tutol ang batang demigod, mahihilo siya ng isang paa ng pusa. Lubos na katawa-tawa. Ang batang demigod ay hindi kalaban ng pusa at pinalo. Ano? Anong klaseng species itong pusa? Ang batang demigod ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Siya ay may mga bahagyang alaala at kakayahan ng isang demigod, ngunit hindi niya makita kahit isang pusa. Ang mga kakayahan ng pasang ito ay napakapangit, at nakikita nito kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ang demigod ay malinaw na may mga alaala tungkol sa isang grupo ng mga hindi kilalang pamamaraan, ngunit ang lahat ay natunaw ng maliit na pasang magnanakaw. Sa tuwing binubuli siya ng pusa, magpapakita ito ng mapaglarong tingin, para bang wala itong pakialam na isa siyang demigod. Hintayin mo akong gumaling. Papatayin kita. Naalala ng batang demigod ang sandaling ito, ngunit ang kanyang kasalukuyang gawain ay ang lumakas, na nangangahulugang hindi niya maaaring masaktan ang pusa. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, susubukan niyang purihin ang pusa at paminsan-minsan ay minamasahe ito. Ang munting pasang magnanakaw ay tumango sa kasiyahan. Tulad nito, ang batang demigod ay naging alipin ng munting pasang magnanakaw. Mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Ang batang si demigod ay nagtago sa sinaunang singsing na bakal at hindi nang ahas na lumabas. Sa loob ng 2 buwan, ang kanyang cultivation ay umabot sa Sovereign Lord rank. Ang cultivation ko ay nakaabot na kay Francis ngayon. Mahiyain ang batang si demigod. Habang dumarami ang kanyang paglilinang, nagising siya ng higit pang mga alaala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang batang demigod ay naniniwala na siya ay kabilang sa mga nangungunang kabataang henyo ng Sacred Land, hindi kasama ang mga napakapangit tulad ng Godfrey, Francis, at kumpanya. Ang problema lang na ikinadismaya ng batang si demigod ay ang laki pa rin ng kanyang katawan sa 2 o 3 taong gulang, at ito ay lumalaki ng napakabagal. Siya ay isinilang na muli mula sa dugo, hindi nabuhay muli. Sa tulong ng dugo ng demigod, dapat ay mabilis siyang maging adulto. Bakit ganito? Nababaliw na ang batang si demigod. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay mapaglarong iwinagayway ang mga paa nito. Ano? Immortal Spring Swine. At ang Everlasting Appearance Grass. Ang batang demigod ay umungal sa sinaunang metal na singsing at halos mabaliw. Hindi na mahalaga kung ito ay ang Immortal Spring Swine lamang dahil iyon ay nagpapataas lamang ng buhay ng isang tao.
Gayunpaman, nagbago ang lahat ng idagdag ang everlasting appearance grass. Ang everlasting appearance grass ay kung ano ang iminungkahi ng pangalan, ito ay nagpapanatili ng hitsura at katawan ng isang tao magpakailanman. Kung ang isang 18 taong gulang ay kumain ng everlasting appearance grass, kung gayon, hanggat hindi tumatanda ang katawan, magkakaroon sila ng kaparehong hitsura ng isang 18 taong gulang. Ang epekto ng everlasting appearance grass ay pinalakas ng ilang beses kapag ginamit kasama ng Immortal Springs wine. Parehong maalamat na item ang Immortal Springs wine at everlasting appearance grass. Ang una ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon. Ang huli ay maaaring mapanatili ang hitsura ng isa. Ito ay isang kombinasyon na pinangarap ng ilang mga babae. Gayunpaman, nakilala ng batang demigod ang maling tao, pusa, sa maling oras at ginamit ang dalawang item ng sabay-sabay. Ang Immortal Springs wine at ang everlasting appearance grass ay parehong bagay na lumalaban sa langit sa labas ng mundo. Mahirap alisin ang epekto bago ako maging isang sagradong Panginoon. Naningkit ang mga mata ng batang demigod habang nag-aanalisa. Halos mabaliw na naman siya sa resulta. Kinasusuklaman niya ang munting paws ang magnanakaw hanggang sa kanyang buto. Ang everlasting appearance grass ay dapat nakabilang sa mga mapagkukunan na ibinigay sa kanya ng maliit na magnanakaw. Kahit si Francis ay hindi alam ang mga kakayahan nito matapos itong makuha sa Demigod Forgotten Garden. Hindi ko na matiis. Ang batang demigod ay umungal at tumalon mula sa sinaunang metal na singsing. May kakayahan din siyang dumaan sa kalawakan. Isang paa ng pusa ang sumampal sa kanyang mukha at natarante siya, ngunit ang kadugo at katawan ng batang demigod ay napakalakas, kaya't tinamaan niya ito ng ulo bago sumakay sa maliit na paws ang magnanakaw. Nang mag-aaway na ang dalawa. Ang natutulog na si Francis ay biglang gamulong, at ang kanyang malabong purple na buhok ay gumalaw. 676 purple-colored soul sea. Sa nakalipas na 2 buwan, si Francis ay natutulog at hindi gumagalaw. Ang kanyang asul na buhok ay naging kulay ube na ngayon at may kakaiba, magandang kasamaan. Sapat na para mainggit sa kanya ang maraming babae. Ang kanyang malabong lilang buhok ay natural na umihip sa hangin at nagbigay ng hindi nakikitang soul aura. Ang aura ng soul na ito ay hindi masusukat, at ang batang demigod at ang maliit na paws ang magnanakaw ay parehong suminok. Ang lakas ng aura ng soul. Nayanig ang puso ng batang demigod, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Laking gulat niya. Si Francis ay natutulog at naglabas na ng nakakatakot na soul aura. Ang soul aura na ito ay medyo mas malakas pa sa normal na kings. Meow! Napakamot ng baba ang maliit na paws ang magnanakaw at nagsimulang mag-isip. Si Francis ay hindi gumagalaw sa huling 2 buwan, na nangangahulugan na siya ay nasa malalim na pagkakatulog. Ngayong biglang gumalaw si Francis, tiyak na hindi ito nagkataon. Malamang na halos natapos na ang ebolusyon ng God's spiritual eyes, at unti-unti na siyang nakakabawi mula sa mahimbing na pagkakatulog. Gaya ng inaasahan, sa susunod na ilang araw, paminsan-minsan ay kumikibot ang katawan ni Francis. Lalong lumakas ang soul aura na nagmumula sa kanya. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, bumabawi na ang kamalayan ni Francis, at nagbabago ang kulay asul na tubig sa kanyang lawa. Sa simula, nagsimulang lumitaw ang isang alon ng lila sa tubig, ngunit sa paglipas ng panahon, isang malabong lilang ambon ang lumitaw mula sa ibabaw ng lawa. Naramdaman ni Francis na ang purple mist na ito ay purong soul power na nilikha mula sa lawa. Lalong lumapot ang lilang ambon. Ang malabong lilang ambon na ito ay parang ambon ng walang limitasyong karagatan. Bulong ni Francis. Ang malabong lilang ambon ay patuloy na lumalawak na ang lawa ang sentro. 100 yarda. 200 yarda. 300 yarda. Nasaksihan ni Francis ang paglawak ng purple mist. Sa tuwing lumalawak ang purple na ambon ng ilang yarda, tataas ang lakas ng kanyang kaluluwa. Ang paglawak ng kulay ube na ambon ay nagparamdam kay Francis ng hindi kapani-paniwalang lakas. Mahirap sabihin kung gaano katagal ang lumipas, ngunit ang lilang ambon ay lumawak sa 800 yarda at papalapit na sa 900 yarda.
Hindi nawala ang tubig sa lawa. Ang tubig at ang ambon ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at kahit na lumipat sa paligid. Ang lawa ay nasa pinakasentro ng ambon, ngunit ang ebolusyon ng kaliwang mata ay hindi pa rin nagtatapos. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang lilang ambon ay umabot sa 900 yarda at halos nasa 1,000 yarda. Ang espasyo sa loob ng ambon na dagat ay parang hiwalay na dimensyon ng kaluluwa. Soul Sea. Naramdaman ni Francis ang pagtawag. Ito ang kanyang Soul Sea. Ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga eksperto. Ang mga naging hari lamang ang makakaabot sa antas na ito. Ang hangganan ng Soul Sea ay ang purple na ambon. Sa ilalim ng ambon ay ang kulay asul na lawa, ang pinakasentro ng Soul Sea. Ilang makapangyarihang aura ang nabuo sa asul na tubig. Lumitaw ang asul na hangin sa itaas ng Soul Sea. Ito ay isang uri ng kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline. Ang lakas ng hangin. Napagtanto ni Francis na ito ang elemento ng ang kanyang mata ay naging Asher, at ngayon, ang kapangyarihang ito ay lumitaw sa kanyang Soul Sea. Ang Soul Sea ay lumikha ng hangin. Kaagad pagkatapos noon, may mga sinag ng iskarlato-lilang ulap ng kidlat. Ay bloodline power of lightning. Nagpakita si Francis ng kakaibang ekspresyon. Noon, wala siyang kapangyarihan ng kidlat sa dimensyon ng kaliwang mata niya. Nabuo ito mula sa kanyang wind lightning dan flame sa kanyang katawan, ngunit ngayon ay lumitaw na ito sa Soul Sea. Hangin. Tubig. Kidlat. Hindi mapigilan ni Francis na mag-isip. Ang Scarlet Purple Lightning Cloud ay nauugnay sa Purple at Scarlet Destruction Wind Lightning na kanyang nilinang. Maaaring ang mga kapangyarihan ng Eye Bloodline sa aking Soul Sea ay nauugnay sa kung anong mga diskarte ang aking nililinang. Hulaan ni Francis. Ang unang elemento na nakuha ng espiritual na mata ng Diyos ay ang elemento ng hangin. Gayunpaman, hindi talaga ito namumukod tangi noong panahong iyon. Naalala ni Francis na ang lightly floating fairy technique na una niyang natutunan ay nauugnay sa wind. Siyempre, ang espiritual na mata ng Diyos ay hindi napigilan noong sumailalim ito sa mga ebolusyon. Ang dagat ng kaluluwa ay puno ng malabong mapangarapin na lila. Ang kulay asul na lawa ay kumakatawan sa tubig at yelo. Ang iskarlato-lilang ulap ng kidlat ay kumakatawan sa kidlat, at ang asher na hangin ay malinaw na kumakatawan sa hangin. Sa Soul Sea, ang asher na hangin at ang iskarlato-lilang ulap ng kidlat ay nakipag-ugnayan sa isa't isa. Ang kulay asul na lawa ay hindi kapani-pani walang malalim, at mayroong isang mahiwagang whirlpool sa gitna na konektado sa Ancient Dream Realm. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay sa wakas ay umunlad. Sa sandaling ito, kailangan lamang ni Francis na maghintay para sa kanyang Soul Sea na maging matatag. Nagsimula siyang dahan-daang gumising. Bahagya niyang naramdaman ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa loob ng lihim na bulwagan, ang batang demigod ay kumilos ng mas mahusay dahil ang panganib ng Dark Heart Seed ay biglang lumakas. Ang kaluluwa ni Francis ay lumakas, at gayon din ang kanyang Soul Eye Bloodline. Karaniwan, ang mga kaluluwa lamang ng mga nakalusot sa Void God Realm ang magbabago. Gayunpaman, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay tumalon ng diretso sa prosesong ito. Sa Emperor's Palace, si Francis at ang batang demigod ay parehong mabilis na lumakas. Kahit na ang maliit na paws ang magnanakaw ay kumain ng napakaraming mapagkukunan ilang beses ang dami ng batang demigod. Gayunpaman, mahirap subukan kung gaano kalakas ang maliit na paws ang magnanakaw. Sa parehong yugto ng panahon, si Angelica ay nagsimulang tahimik na magtanim sa True Martial Sacred Land. Mayroon siyang bloodline ng spiritual race, at mayroon siyang kapangyarihan ng Purple Saint Partial Spirit sa kanyang Little Heaven and Earth. Higit pa rito, personal siyang tinuruan ni Emperor Duanmo. Uminom siya ng Illusion God Wine noong isang buwan at bumuo ng Half-Step King Intent. Ito ay lubos na nabawasan ang kanyang kahinaan. Upang patalasin si Angelica, sinadya ni Emperor Duanmo na makipag-spar sa ilang mga henyo sa loob ng Sacred Land.
Sa loob ng Mystic True Sacred Clan, sina Willie, James, Brother Nan, at isa pang ilang core na disipulo ay nakipag-sparring kay Angelica. Ang resulta ay ang tatlong henyo na ito na nasa top 5 sa Mystic True Sacred Clan ay natalo lahat kay Angelica. Si Angelica ay bumuo ng half-step king intent, at ang kanyang true yuan ay maihahambing sa isang hari. Maging si James na may bloodline din ng 10,000 ancient races ay maaari lamang tumagal ng 2 o 3 sandali laban kay Angelica. Ang bloodline ni James ay nireranggo sa daan-daan samantalang ang kay Angelica ay nasa top 20. Angelica, sa iyong lakas, ang tanging mga tao sa parehong henerasyon na magiging kapareha mo ay sina Godfrey, Mercedes, at Francis. Ngumiti si Emperor Duanmo at sinabi. Sa nakalipas na ilang araw, napunta siya sa lahat ng mga disipulo ng parehong henerasyon. Ang dalawa lang na hindi niya nakalaban ay si Francis, na natutulog, at Godfrey, na ngayon ay isang hari. Guro, kukumpletuhin ko ang iyong mga kahilingan at babalik ako sa Continent Zone at reformahin ang pamilya Duanmo. Naikuyom ni Angelica ang kanyang mga kamao nang may mapagpasyang tingin. Ang Purple Saint Partial Spirit in her little heaven and earth ay nagpuri bilang isang maalamat na bloodline na nireranggo sa nangungunang 20 ng 10,000 ancient races. Naniniwala akong ang true martial sacred land ay pansamantalang hinto para sa iyo. Sa ikalawang araw, hinamon ni Angelica si Godfrey, ang numero 1 henyo ng sacred land. 677. Sa pangunahing spiritual peak, isang malaking entablado ang nasa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang Mystic True Sacred Clan. Ang yugtong ito ay kilala bilang ang True King Stage, at ito ay lubhang sikat. 12-12 milenyo na ito doon. Sa Mystic True Sacred Clan, ang mga normal na eksperto at core disciples ay walang karapatang lumaban sa True King Stage dahil ito ay isang lugar kung saan ang mga hari lang ang lumaban. Sa araw na ito, sumikat ang araw habang ang dalawang figure ay nakatayong nakatingin sa isa't isa sa True King Stage. Ang isa sa kanila ay isang mapagmataas na kabataan sa likod ng kanyang mga kamay. Matalas ang kanyang mga mata, at tila mga bituin ang mga ito habang nagbibigay siya ng imperial na aura. Ito ay tulad ng pagtingin sa isang bola ng banal na pilak na liwanag. Siya si Godfrey, ang numero 1 henyo ng True Martial Sacred Land. Zizi, sino pa ba ang may kukumpara kay Godfrey sa nakababatang henerasyon bukod kay Mercedes? Hari na ngayon si Godfrey. Kahit sina Mercedes at Francis ay hindi makakatagal ng 10 galaw laban sa kanya. Maraming core disciples ang nagtipon sa paligid ng entablado. Sa kabilang bahagi ng entablado ay isang batang babae na naka-purple. Siya ay may pambihirang kagandahan, at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Sa aspeto ng hitsura, malamang si Mercedes lang mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ang may kukumpara sa kanya. Nakakahiya ang mga tingin ng ilang lalaki nang tumingin sa kanya. Siya ba ang Angelica na iyon? Mahirap isipin na natalo lahat sina Brother Chen, Brother Nan, at James sa kanya. Ang daming napag-usapan. Bagamat hindi maraming tao ang nag-isip na si Angelica ay may mataas na tsansa na manalo, naabot na niya ang rurok ng henerasyong ito sa pamamagitan ng pag-abot sa hakbang na ito. Sa edad, si Angelica ay mas bata kay Godfrey. Malaking atensyon ang inilagay sa laban na ito. Maraming hari at emperador malapit sa True King Stage. Nandito rin sina Emperor Duanmo at Master ni Godfrey, Emperor Makong. Hindi ko akalain na ang unang laban pagkatapos kong maging hari ay hindi laban kay Francis o Mercedes, ngunit isang babae na hindi ko alam ang pangalan. Bulong ni Godfrey sa kanyang sarili na may bahagyang panunuya. Dahil sa kanyang katanyagan bilang numero 1 henyo ng Sacred Land at sa kanyang paglilinang sa Void God Realm, masyado siyang nasusuklam upang makipag-away sa iba sa parehong henerasyon dahil iisipin ng iba na siya ay isang bully. Pagkatapos ng lahat, si Godfrey ay teknikal na hindi na isang disipulo pagkatapos maging isang hari at bahagi ng pinakamataas na antas ng Mystic True Sacred Clan. Noong una, ayaw lumaban ni Godfrey, ngunit nakipag-usap si Emperor Duanmo kay Emperor Makong tungkol dito. Tila, ang babaeng ito ay nagmula sa isang malayong sona ng kontinente at malapit na konektado kay Emperor Duanmo.
Simulan. Sa hudyat ng dalawang emperador, sa wakas ay nagsimula na ang laban sa True King stage. Habang matindi ang tinginan ng mga tao, hindi agad umatake ang dalawa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iyong mana at bloodline, lahat ng nasa ibaba ng kings ay mga langgam. Tumayo si Godfrey habang nasa likod ang kanyang mga kamay at iginalaw ang kanyang layunin. Boom! Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng isang hari ay yumanig sa dimensyon ng kaluluwa at naging sanhi ng pag-freeze ng kalapit na Yuan Chi. Kung papayag siya, maaari niyang sirain ang buong Broken Moon Clan o Iron Blood Religion sa isang pag-iisip lamang. Ito ang layunin ni King. Sa paningin ng lahat, si Godfrey ay tila naging kaisa ng langit. Ang bawat kilos at galaw niya ay lumikha ng walang limitasyong puwersa na dumaan sa pisikal at kaluluwa dimensyon. Ang kalahati ng True King stage ay natatakpan ng Mystic Silverlight. Ang Mystic Silverlight ay naglalaman ng pangunawa sa space. Nabuo na ng kanyang Void God power ang simula ng isang space domain. Kung pasukin ito ng mga half-step na kings, mapipigilan ang kanilang layunin at ang kanilang mga katawan ay hihigpitan ng domain, at hindi na sila makakalaban. Mayroong ilang mga hari sa gitna ng mga manunood. Si Emperor Mokong ay isang matanda na may kulay pilak na buhok na may ngiti sa kanyang mukha na mapanuksong tumingin kay Emperor Duanmo. Tulad ng inaasahan kay Godfrey. Katatapos lang niyang makapasok sa Void God Realm kanina at hindi na siya mas mahina kaysa sa ilang matatandang hari. Napabuntong hininga si Queen Lee. Isang pag-iisip lamang ay napakalakas. Kung si Francis o Mercedes bago siya kalabanan, sila ay paghihigpitan, walang magagawa. Angelica, ang kanyang king intent ay naglalaman ng kapangyarihan ng space. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog sa isip ni Angelica. Dala ang pressure mula sa kapangyarihan ng isang hari at sa spatial intent, nagsimulang mamula ang mukha ni Angelica, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres o pagkatalo. Sa kabaligtaran, nagsimula siyang ngumiti, napakalakas mo, ngunit hindi ako magpapatalo. Labis na nagulat si Godfrey. Ang kanyang kapangyarihang hari ay tila nahulog sa ibang mundo tulad ng isang bato na lumulubog sa karagatan ng dumaong ito kay Angelica. Kaya nga, no wonder she dares to challenge a king. Ang mga pilak na mata ni Emperor Mokong ay kumislap sa gulat. May nakita rin ang ilan sa ibang mga haring naroroon. Pino ni Angelica ang isang maliit na mundo, kaya hindi siya natakot sa layunin ng hari ng mga normal na hari. Weng! Ang babaeng naka-purple ay naglabas ng purple na liwanag na bumasag sa nakapalibot na Mystic Silverlight. Ano? Bahagyang nanginig ang katawan ni Godfrey. Ang kanyang bagong nabuong spatial domain ay dinurog ng True Yuan ng kalaban. Ang Void God Realm ay nahati sa hanay ng hari at emperador. Kapag naabot ng kings ang isang partikular na antas, maaari silang bumuo ng sarili nilang mga spatial domain, ngunit hindi ito isang tunay na pisikal na dimensyon. Ang ilan sa mga mas malalakas na emperor ay maaaring lumikha ng isang tunay na dimensyon o isang maliit na mundo sa pamamagitan ng pag-condensate ng kanilang mga spatial domain sa realidad. Si Godfrey ay naging isang hari kamakailan, ngunit dahil nag-specialize siya sa space at may spatial spiritual body, halos hindi niya kayang bumuo ng spatial domain. Ang normal na half-step na kings ay hindi makakalaban sa loob ng domain. Gayunpaman, naglabas si Angelica ng surge ng True Yuan na nagtulak palayo sa kapangyarihan ng spatial domain. Ang lakas ng True Yuan. Nagulat ang ilang hari sa malapit. Hindi pa niya nabuo ang layunin ng hari o naging hari, ngunit ang kanyang tunay na yuan ay maihahambing sa lakas ng isa. Natigilan si Emperor Mokong. Sabay na umatake sina Godfrey at Angelica. Isang alon ng pilak na liwanag ang bumaba mula sa langit at dumurog patungo kay Angelica. Ang kapangyarihan ay sapat na upang sirain ang isang normal na lungsod. Purple Heaven Sacred Technique. Bulalas ni Angelica habang nagpadala siya ng 10,000 beam ng purple light na nag-charge patungo sa Godfrey. Boom! Boom! Bam! Ang sagupaan ng mga kapangyarihan na umabot sa antas ng hari ay nagbukas sa tunay na hari stage.
Ang kapangyarihan niya. Kayang lumaban sa akin. Si Godfrey ay may tame time na ekspresyon. Hindi na niya ito minamaliit. Ang mga maalamat na continent zone ay talagang hindi simple at nalampasan ang true martial sacred land. Sure. Nawala ang figure ni Godfrey. Ang susunod na sandali. Whoosh! Isang surge ng silver light ang naglabas ng isang ipinagbabawal na aura habang ito ay tumatama kay Angelica mula sa gilid. Masyado lang mabilis. Ang bilis ni Godfrey at ang kanyang spatial technique ay umabot sa isang ganap na bagong antas. Spatial secret technique. Tumalo ng puso ni Angelica. Ang kanyang spiritual bloodline ay sobrang sensitibo sa Heaven-Earth Yuan Qi. Sa teknikal na pagsasalita, isa siya dito. Isip-sip. Binuksan ni Angelica ang kanyang palad at biglang lumawak ang isang purple crystal whirlpool at nilamon ang silver light. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Godfrey. Shoo! Shoo! Boom! Ang lilang kristal na whirlpool ay biglang sumabog habang ang pilak na ilaw ay tila may kakayahang makalusot sa kalawakan. Tulad ng kapangyarihan mula sa spatial secret technique ay malapit ng dumaong kay Angelica. Shoo! Isang purple na after image ang nawasak ng silver light. Kaagad pagkatapos noon, isang lilang bahid ng liwanag ang sumulpa at patungo kay Godfrey na may kakila-kilabot na lakas. Ito ay parang isang lilang bulalakaw na humahampas patungo sa Godfrey. Hindi maganda. Nakaramdam ng matinding panganib si Godfrey. Tumakas siya ng 12-dosenang yarda ang layo habang kumikinang ang pilak na liwanag sa kanyang katawan. Boom! Binago ng Purple Meteor ang orihinal na lokasyon ni Godfrey sa isang dagat ng purple na apoy. Muntik nang matamaan si Godfrey ng Purple Meteor. Weng! Ang liwanag mula sa Purple Meteor ay nagsimulang kumupas, na inihayag ang nakamamanghang figure ni Angelica. Purple Heaven Sacred Technique. Ano ang relasyon sa pagitan ng Purple Knight Sacred Lord at sa kanya? Huminga ng malalim si Emperor Mokong habang nakatitig kay Angelica. Siya ay isang matandang emperador din, at nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Purple Knight Sacred Lord sa nakaraan. Sa henerasyong iyon, ang Purple Knight Sacred Lord ay halos walang makakapantay sa kanya sa gitna ng 10,000 puwersa dito. Tama, siya ang tagapagmana ng Purple Knight Sacred Lord, at mayroon din siyang bloodline ng 10,000 ancient races. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Emperor Duanmo. Natuwa siya sa ekspresyon ni Emperor Mokong. Kahit sino pa ang nanalo, si Godfrey ay isa pa ring hari na may parehong spatial spiritual body at isang heaven spiritual body. Siya ang numero 1 henyo ng Sacred Land, samantalang si Angelica ay may mababang cultivation at mas bata. Malalim na spatial slash. Sa isang silver flash, lumitaw si Godfrey sa likod ni Angelica. Isang pilak na guhitan ang lumawak sa kalawakan at nagbigay ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng kalawakan. Sa sandaling ito, sobrang close ang dalawa. Naaamoy pa ni Godfrey ang halimuyak ni Angelica. Sure! Ang malalim na mystic slash ay bumaril kay Angelica. Pinaikot ni Godfrey ang kanyang kapangyarihan sa maximum habang nakalock siya kay Angelica. Hindi niya ito nagawang iwasan, ngunit wala siyang anumang intensyon na gawin iyon. Bigla na lang siyang nagradiated ng purong banal na liwanag na parang Diyosa. Ding! Ang malalim na mystic slash ay dumaong kay Angelica, ngunit tila sumanib ito sa likidong kristal dahil nagdulot ito ng mga spark na lumipad. Paano ito posible? Napasigaw si Godfrey sa kanyang puso. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga manunood. Si Angelica ay hindi gumamit ng anumang lihim na pamamaraan, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay lumampas sa limitasyon ng laman at dugo lamang. Ang kasalukuyang kalagayan niya ay katulad ng Water Spirit Divine Change ni Francis, ngunit ang huli ay kailangang magbayad ng halaga para makamit ang ganoong kalagayan samantalang ang estadong ito ay tila natural kay Angelica. Maaaring ang bloodline na ito ay ang espiritual na lahi ng 10,000 sinaunang lahi. Bulalas ng ilan sa mga nanonood na hari. Kailangang malaman ng isa na ang pag-atake ni Godfrey ay isang kakaibang spatial na pag-atake, ngunit hindi man lang nito napinsala si Angelica. Espiritual na lahi. Ang katangiang ito ng bloodline ay talagang ang espiritual na lahi.
Huminga ng malalim si Emperor Mokong at hindi na itago ang gulat sa kanyang mga mata. Ang espiritual na lahi ay nireranggo sa ika-19 sa 10,000 sinaunang lahi. Isa itong maalamat na bloodline na naghari. Weng. Nagsimulang gumaling ang gash sa walang kapintasang katawan ni Angelica hanggang sa ito ay ganap na gumaling. Walang kahit isang senyales ng dugo. 678. Gamit ang bloodline body ng spiritual race, madaling nakayanan ni Angelica ang pag-atake ni Godfrey. Kahit ang profound spatial slash ay hindi nagawang saktan siya. Bahagyang natulala si Godfrey. Maging si Looper ay mapipinsala kapag kinuha niya ang profound spatial slash ng direkta. Gayunpaman, ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay nireranggo. Itinuring na si Looper na napakapangit dahil ang kanyang bloodline ay nireranggo sa pinakamataas na 100, ngunit ang spiritual race ay nireranggo sa top 20. Matapos hadlangan ang kanyang paglipat. Weng. Nagpakawala si Angelica ng lilang liwanag na naging daan-daan at libu-libong makapangyarihang sinag. Ang nakakatakot na aura ng 10,000 ancient races ay tila nag-aapoy sa Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit habang ang lilang liwanag ay tumama sa kalangitan. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang mga linya ng dugo ng mga disipulo at maging ang mga hari. Bukod sa dalawang emperor, ang True Yuan at bloodline ng iba ay pinigilan. Nahirapan din silang huminga. Maging ang dalawang emperor ay nakaramdam ng bahagyang pressure sa kanilang mga bloodline. Sure. Si Godfrey ay naging isang pilak na figure at lumipad palayo. Ayaw niyang makipagsagupaan, kaya iniwasan niya ang unang sunod-sunod na pag-atake mula kay Angelica. Gayunpaman, nagsimula pa rin kumulo ang kanyang dugo mula sa counterattack. Ang kanyang bilis, opensa, at depensa ay perpekto. Huminga ng malalim si Godfrey. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Kahit na mayroon siyang spatial spiritual body at heaven spiritual body, hindi sila 10,000 ancient races bloodlines. Ang 10,000 ancient races ay ang nangungunang mga bloodline mula noong sinaunang panahon, at ang nangungunang 20 ay itinuturing na perpekto. Ginawa ni Godfrey ang lahat ng kanyang makakaya, kabilang ang pagkuha ng Chen Kun Sword, ngunit maaari lamang niyang sugpuin si Angelica saglit hindi niya ito kayang talunin. Ang hindi kapanipaniwala ay ang True Yuan ni Angelica ay walang limitasyon. Sa katunayan, lalo lamang itong naging pino habang nagpapatuloy ang laban. Ang bilis ng pagbawi ng karamihan sa mga bloodline ng 10,000 ancient races ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, at ang spiritual bloodline ni Angelica ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng isang likidong kristal na estado. Sa madaling salita, habang ang True Yuan ng iba ay kailangang itago sa kanilang dantian upang mabuo ang crystal core, ang kanyang buong katawan ay isang dantian na maaaring mag-imbak ng kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng dami ng enerhiya, ang mga nasa espiritual na lahi ay maaaring mag-imbak ng 10 beses hanggang 100 beses na higit pa kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa makatuwid, halos walang lahi ang naging laban ng espiritual na lahi sa isang matagal na laban. Talagang makapangyarihan ang bloodline ng spiritual race. Kung hindi dahil sa naging hari na ngayon si Shenger, lubos na sana siyang natalo. Nagsimulang pawisan si Emperor Mokong. Ang nangungunang 20 linya ng dugo ng 10,000 ancient races ay hindi maabot. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin natukoy ang laban. Bagamat hindi kayang talunin ni Godfrey si Angelica, siya ay isang hari na may spatial secret techniques, kaya wala siyang problema sa pagprotekta sa kanyang sarili. Isang buong araw at gabi ang away ng dalawa. Hindi pula ang mukha ni Angelica, at hindi bumilis ang tibok ng kanyang puso. Katulad pa rin siya ng normal. Sa kabilang banda, nagsimulang lumitaw ang pawis sa ulo ni Godfrey, at paminsan-minsan ay kailangan niyang gamitin ang Chen Kun Sword para sugpuin ang kalaban. Kasabay nito, sa lihim na bulwagan ng palasyo ng emperador. Angelica. So ito ang tunay mong lakas. Bulong ng isang boses. Meow. Ang munting pasang magnanakaw at ang batang demigod ay parehong nag-inspection sa lalaking kagigising lang. Who?
Ang kanyang malabong kulay ube na buhok ay tila isang panaginip habang ito ay nagbigay ng isang masamang pagiging perpekto. Umupo si Francis at binuksan ang kanyang mga mata. Kulay ube ang kanyang kaliwang mata, at nagbigay ito ng marangal at eleganteng aura. Nang tumingin ang batang demigod sa mata na kulay lila, nanginginig ang kanyang puso. Anong uri ng eye bloodline ito, at ano ang kaugnayan nito sa 8 Great God Eyes? Ang batang demigod ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kaliwang mata. Sumigaw siya sa kanyang puso na siya ay isang nabuhay na demigod. Siyempre, ang batang demigod ay mayroon lamang simulang bloodline ng demigod at bahagi ng kanyang mga alaala. Ang kanyang kaalaman at lakas ay hindi maihahambing sa pinakamataas na demigod Cain. Hindi tumingin si Francis sa batang demigod. Sa halip, tumingin siya sa mga gusali sa labanan sa True King stage. Nakita lang ni Francis ang mga huling bahagi ng labanan nina Angelica at Godfrey. Si Angelica ay ang munting langit at lupa bilang kanyang kalasag, na kung saan ang Purple Saint Partial Spirit ay sumanib dito. Sa tulong ng spiritual race bloodline, hindi siya matatalo sa mga mas mababa sa antas ng emperador. Napag-aralan ni Francis ang lakas panlaban ni Angelica nang may matinding katumpakan. Kasabay nito, nanlamig ang balat ni Angelica. Parang hinubad ang damit niya at nakitang buo. Gayunpaman, ang titig na ito ay mayroon ding pamilyar na pakiramdam dito. Parehong may naramdaman sina Emperor Mokong at Emperor Duanmo. Ang inspection ng God's spiritual eye ay mas malalim kaysa sa normal na divine sense, at binawi ni Francis ang kanyang tingin nang maramdaman ito ng dalawang emperor. Dama po ang mga mata niya sa batang demigod. Hehe, medyo mabilis ang paglaki mo. Siniyasat ni Francis ang batang demigod ng nakangiti. Sa halip na tawagin itong paglilinang mula sa simula muli, ito ay mas katulad ng pagbawi. Ang esensya ng dugo ng demigod ay napakalakas, at binigyan din ni Francis ang batang demigod ng ilang immortal springs wine, ilang origin life force, at iba pang mga kayamanan. Ang balat ng batang demigod ay natatakpan ng malabong gintong mga ukit. Hindi ko masabi na ang demigod Cain ay dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan noong nakaraan. Nagulat si Francis sa nakita ng kanyang God's spiritual eye. Sa ngayon, ang pisikal na lakas ng katawan ng demigod Cain ay mas malakas na kaysa sa skeletal division leader. Guro. Tumindig ang mga balahibo ng batang demigod nang tumingin sa kanya si Francis. Parang lahat ng sikreto niya ay nakita na. Dark Heart Seed. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng eye bloodline ang lumitaw na may surge ng purple mula sa kaliwang mata ni Francis, na nagpalamig sa kamalayan ng batang demigod. Napakalakas ng eye bloodline power. Sumigaw ang batang demigod habang pinipigilan ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Lubhang nangingibabaw ang puwersa, at napapanood lamang niya si Francis na naglalagay ng isa pang Dark Heart Seed sa kanya. Nagamit na ni Francis ang Dark Heart Seed sa batang demigod bago siya natulog, ngunit sa pagkakataong ito, ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay mas malakas. Gumamit siya ng pinalakas na bersyon ng Dark Heart Seed. Ang Dark Heart Seed sa pagkakataong ito ay pinagsanib ang eye intent ni Francis dito. Tama, yun ay intent. Pagkatapos mag-evolve ang spiritual eye ng Diyos, ang kaluluwa at bloodline ni Francis ay nabuo ang eye intent. Ang eye intent ay katulad ng king intent, ngunit mas kakaiba. Layunin ng mata. Maliit na bilang lamang ng soul-based eye bloodlines na nakarating sa Void God Realm ang maaaring magkaroon niyan. Nanlamig ang puso ng batang demigod. Walang alinlangan, ang Dark Heart Seed sa pagkakataong ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Kailangang malaman ng isa na ang eye intent mula sa Emperor of Death sa kaluluwa ni Francis ay hindi pa rin kumukupas, ngunit naniniwala si Francis na sa pagkakataong ito, mas mabilis niyang mapapababa ang eye intent. Siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagbabagong pinagdaanan ng espiritual na mata ng Diyos. Ang ebolusyon sa huling pagkakataon ay maliit kumpara sa isang ito. Ang malabong lilang buhok ni Francis ay humihip ng mahina sa hangin, at isang malakas na pag-alo ng kumpiyansa at pagmamataas ang nagmula sa kanya.
Noong nakaraan, ang elemento ng God's spiritual eye ay nagbago sa pagitan ng yelo at tubig. Ang pundasyon ng pagbabago ay hindi masyadong malaki. Sa pagkakataong ito, isang soul sea ang nabuo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang compatibility ng kaluluwa ni Francis at ng God's spiritual eye ay nadagdagan habang sila ay nagsanib ng higit pa. Ang soul sea ay 1,000 yarda ang lapad, at sa gitna ng lilang ambon ay isang lawa. Asher na hangin at iskarlatolilang mga ulap ng kidlat ay nagsalubong sa hangin. Ang pagbabago sa espiritual na mata ng Diyos sa pagkakataong ito ay ang kaluluwa. Tumayo si Francis at dahan-daang nagsimulang maglakad. Ang kanyang kasalukuyang soul energy ay ilang beses na mas malakas kaysa sa normal na kings. Ipinalibot niya ang kanyang 10,000 divine thoughts technique habang sinimulan niyang itago ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. One thought into 100. Nagawa ni Francis na gawing 1 o 200 ang isang pag-iisip, at tuwang-tuwa siya. Naabot lang ni Emperor Duanmo ang one thought into 8,000 level, habang kailangan lang ni Francis na linangin pa ito ng kaunti para maabot ang one thought into 500. Kaagad pagkatapos noon, sinubukan ni Francis na durugin ang aura ng kamatayan sa kanyang soul sea. Ang markang iniwan ng mata ng kamatayan ay nagsimulang humina. Ang bilis ay tumaas ng ilang beses. Tuwang-tuwa si Francis. Hanggat naalis niya ang markang ito ng kamatayan, sa wakas ay mapapawi niya ang emperador ng kamatayan. Makalipas ang 1 oras, sa pagpino ng 10,000 divine thoughts technique at ang pagsasanib ng ilang ancient dream realm aura, ang kulay purple na soul sea ni Francis ay naging mas malaki at ang kanyang aura ay naitago. Sa sandaling ito, natapos na ang sparring nina Angelica at Godfrey. Emperor Mokong, paano kung tawagin natin itong draw? Ngumiti si Emperor Duanmo at nagtanong. Oo naman. Hindi na umasa pa si Emperor Mokong. Boom! Boom! Dalawang Emperor intent ang dumaan sa langit at lupa at itinigil ang laban. Talagang malalim ang iyong spatial secret techniques. Tatawagin natin itong draw. Ngumiti si Angelica. Godfrey ay nagkaroon ng paglilinang ng isang hari at mystic spatial techniques. Magulo talaga siya. Nakakainggit ang bloodline ng spiritual race ni Junior Marshal Sister Zhao. Makakapit lang ako at hindi matatalo. Palihim na nagpakawala ng hininga si Godfrey. Talagang perpekto ang bloodline ng spiritual race. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang Angelica na ito ay mas bata sa kanya, ngunit halos tiyak na maaabutan niya ito sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang espesyalidad ng espiritual na lahi ay walang kapantay na bilis ng paglilinang. Hanggat sapat ang kanilang mental energy level, maaari nilang pataasin ang kanilang ranggo ng halos walang limitasyon. Angelica, maganda ang ginawa mo. Nilabanan mo si Godfrey hanggang sa antas na ito nang hindi talaga ginamit ang kapangyarihan ng Little Heaven and Earth. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagpuri. Sa pamamagitan ng laban na ito, napino ang lakas ni Angelica. Maaaring isipin na, pagkatapos ng laban na ito, ang pangalan ni Angelica at ang kanyang spiritual race bloodline ay tatatak sa True Martial Sacred Land. Sa parehong araw, bumalik sina Angelica at Queen Lee sa palasyo ng emperador. Kuya Francis, gising ka na talaga. Tumingin si Angelica sa lilang buhok ni Francis nang may kaligayahan. Ang bahagyang pakiramdam ng kapangyarihan ng soul mula kay Francis ay nagulat kay Queen Lee. Kahit siya isang emperador ay hindi makita ang buong lakas ni Francis. Nang makita ito, sumenya si Queen Lee kay Angelica. Brother Francis, siguro dapat din tayong mag-spar. Ngumiti si Angelica. 679. Sparring. Muntik nang matamba si Francis. Ang kasalukuyang Angelica ay ibang-iba sa nakaraan. Ang kanyang spiritual race bloodline ay maaaring makalusot sa pagkakaiba sa cultivation at hamon sa kings. Isa itong himala. Nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang labanan ngayon ng napakalinaw. Parehong mas malaki ang lakas ni Godfrey at Angelica kaysa kay Francis bago siya nakatulog. Ano, hindi ba nangangaha si Brother Feng? Ngumiti si Angelica at nangaasar. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata.
Sa simula pa lang sa Hanford family, ikaw lang ang kaya kong tingnan. Ang mga pilikmata ni Angelica ay malumanay na kumikislap habang ang mga alaala ay lumilitaw. Feather Cloud City. Ang Hanford family. Bulong ni Francis. Sa isang kisap mata, napakaraming taon na ang lumipas. Ang Hanford family dati ay napakalakas sa kanyang paningin. Ngayon, ito ay isa lamang malabong alaala. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay naging mas malapit, at sila ay tumayo sa tuktok ng maraming mga henyo. Ang panunukso ni Angelica ay hindi nagpabago sa emosyon ni Francis. Parang may naalala lang siya. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Ngumiti si Francis. Siya ay may parehong kumpiyansa na mayroon siya sa nakaraan, kahit na hindi siya magkaroon ng mataas na pagkakataon na manalo. Tumingin si Angelica sa kanya, at bahagyang natulala siya nang mamula ang kanyang mukha. Ang imahe ng kabataan sa kanyang mga mata ay tila hindi nagbabago. Simulan. Natawa si Emperor Duanmo nang bumalot ang lakas ng Emperor kina Francis at Angelica. Sure. Ang tanawin ay kumikislap, at sila ngayon ay nakatayo sa isang madilim na berdeng sukat. Mga luntiang bundok, damo, lawa, at kagubatan. Master, ito ba ang dimensyon na binuksan mo? Nagpakita si Francis ng hitsura ng pagtataka. Ang sukat sa harap nila ay hindi peke. Ito ay totoo, at naglalaman ito ng kapangyarihan ni Wood. Siyempre, kumpara sa Purple Saint Ruins o Demigod Forgotten Garden, ang pisikal na dimensyon na ito ay nasa maagang yugto pa lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga hari, emperador, sacred lords, at demigods ay makikita mula rito. Ang normal kings ay maaari lamang lumikha ng mga spatial na domain, hindi mga pisikal na domain, samantalang ang mga emperador ay maaaring gawing realidad ang kanilang mga spatial na domain. Ito ay hindi bihira. Sa iyong kasalukuyang antas ng kaluluwa at ang iyong ay bloodline, hindi mo rin masyadong nalalayo ang pagbubukas ng sarili mong dimensyon. Ngumiti si Quinley at sinabi. Ang batayan ng paglikha ng isang spatial domain ay upang magkaroon ng isang malakas na kaluluwa at isang malakas na layunin. Kaya ko rin ba ito? Nagulat si Francis, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang mga ilusyon na ginawa niya sa nakaraan gamit ang kanyang mental energy. Hanggat ang kaluluwa at layunin ng isang tao ay sapat na malakas, ang mga sukat ng enerhiya ng pag-iisip ay maaaring maging mga domain, pagkatapos ay sa katotohanan. Bilang isang emperador, maaaring gawing realidad ni Quinley ang mga spatial domain. Siyempre, halos hindi niya ito magawang pisikal na bagay. Ang spatial na dimensyon na ito ay maaaring tukuyin bilang kanyang sariling personal na maliit na mundo, ngunit sa katotohanan, wala itong pundasyon ng isang aktwal na mundo. Ang mga bagay sa loob ng mundong ito ay iba mula sa totoong mundo sa isang tiyak na antas. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng sariwang bulaklak at pandekorasyon ng mga bulaklak, tunay na bundok at peking bundok. Marami pang nalalaman si Francis pagkatapos na umunlad ang kanyang God's spiritual eye. Ang pag-abot sa hakbang na ito ay isang bagay na pinapangarap ng bilyon-bilyong iba pang mga magsasaka. Huminahon si Francis. Susubukan niyang lumikha ng sarili niyang domain pagkatapos maabot din ang Void God Realm. Sa isang berdeng lupain sa dimensyon ng Emperor, nagkatinginan sina Francis at Angelica. Hihigpitan ko ang iyong kapangyarihan. Sabi ni Quinley, at sa isang pag-iisip, pinababa niya ang magnificent power sa dalawa. Bumagsak ang puso ni Francis. Ito ang munting mundo ni Quinley, kaya kinakatawan niya ang heavenly daw. Ang lahat ng iyong lakas ay limitado sa ikasampu ng iyong maximum. Tumango si Quinley. Kung hindi niya hihigpitan ang kanilang mga kapangyarihan, maaaring sirain ni na Francis at Angelica ang kanyang pocket dimension. Kuya Francis, mag-ingat ka. Ngumiti si Angelica habang siya ay naging isang bahid ng lilang liwanag. Napakabilis. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis kung paano kumilos si Angelica. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng dalawang ito ay limitado sa 10% ng kanilang orihinal na kapangyarihan, kaya hindi ka panipaniwala na napakabilis pa rin ni Angelica. Purple Wind Lightning Ring.
Bahagyang bulalas ni Francis habang ang mga lilang bumulwak ng kidlat ay ipinadala sa iba't ibang direksyon. Boom! Nagpakita si Angelica ng purple na kulay na nagpatuloy sa mga pag-atake. Hindi niya pinansin ang pag-atake ni Francis. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Francis at isang pamilyar na amoy ang lumitaw sa kanyang harapan. Ikinawi ni Angelica ang kanyang kamay at isang lilang kinang ang bumungad kay Francis. Ang True Yuan at bloodline ni Francis ay nagsimulang dumaloy ng mas mabagal. Pinigilan siya ni Angelica sa parehong True Yuan at bloodline power. Break! Umuungal si Francis at lumitaw ang dark purple na kaliskis sa ibabaw ng kanyang katawan nang lumitaw ang kanyang defensive water bloodline. Kasabay nito, isang pagsabog ng kulay Scarlet na wind lightning ang bumaril. Scarlet Destruction Wind Lightning. Nagliwanag ang mga mata ni Emperor Duanmo. Kabisado na ni Francis ang 20 hanggang 30% ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Boom! Pinunit ng lilang liwanag ang kulay Scarlet na Wind Lightning. Bam boom! Napilitan si Francis na umatras ng 3 hakbang at kumulo ang kanyang dugo. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang defensive bloodline ni Francis at ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa normal na kings, malamang na pinalipad na siya. Tulad ng inaasahan sa bloodline ng spiritual race. Huminga ng malalim si Francis. Napakalaki ng pressure ng laban na ito. Bagamat nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang God spiritual eye, hindi ito nakatulong ng malaki sa pisikal. Ang opensa, bilis, at depensa ni Angelica ay pawang walang kapintasan. Zizi, 50% lang ng kapangyarihan ko ang ginamit ko ngayon. Tumawa si Angelica. Ito ang unang pagkakataon na sinupil niya si Francis mula pa noong Hanford family. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Ang isang pares ng nasusunog na lilang mga pakpak na gawa sa wind lightning ay nag-condense sa likod ni Francis at nag-radiated ng isang nakakatakot na aura ng pagkasira. Sure! Ang bilis at pagkakasala ni Francis ay parehong tumaas ng husto. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ng labanan ay hindi kapani-pani walang malapit sa kapangyarihan ng isang hari. Gumamit si Francis ng malapit na labanan upang mapakinabangan ang kanyang kalamangan sa kapangyarihan at katawan. Kahit na ang True Yuan ni Angelica ay lubhang malakas at naabot niya ang antas ng isang hari, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay hindi kasing lakas ng kay Francis. Pang! Bam! Ang kulay Scarlet na wind lightning at ang purple glow ay nagsagupaan ng maraming beses, na lumikha ng mga butas na 12-dosenang yarda ang lapad sa lupa. Ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na ang kanilang lakas ay limitado sa 10 ng kanilang buong kapangyarihan. Ang paglilinang ni Francis ay nasa gitnang yugto lamang ng Great Origin Core Realm samantalang ang kay Angelica ay hindi bababa sa maihahambing sa kalahating hakbang na Kings. Bumantong hininga si Queen Lee. Ito ay hindi isang sorpresa para sa Francis upang mawala. Ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Wala akong pagkakataon maliban kung maabot ko ang huling yugto ng Great Origin Core Realm at maunawaan ang 50% o higit pa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Nagungol si Francis. Kahit na ginagamit niya ang Wings of Wind and Lightning, halos hindi niya kayang labanan si Angelica. Sa natatanging espiritual na pagbabago ng katawan ng espiritual na lahi, mahirap para sa mga pag-atake ni Francis na masira ang pagtatanggol ni Angelica. Hindi lang siya iyon. Kahit si Godfrey ay hindi. Sa ibabaw, tila hindi pa ginagamit ni Angelica ang kanyang buong kapangyarihan. Makalipas ang 100 galaw, nagsimulang lumitaw ang pawis sa ulo ni Francis, at tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Ang ekspresyon ni Angelica ay nanatiling pareho. Sa pagkakaroon ng isang maalamat na bloodline na nirerango sa nangungunang 20 sa 10,000 sinaunang karera, tumayo siya sa tuktok ng mga henyo sa bloodline sa mundo. Inaamin ko ang pagkatalo. Kalmadong itinigil ni Francis ang labanan. Walang ibig sabihin kung patuloy silang lumalaban. Kahit na hindi ito ibinigay ni Angelica sa kanyang lahat, maaari niyang i-drag ang labanan at maubos ang enerhiya ni Francis hanggang sa siya ay nawala. Tanggalin ang admit.
Hindi mo pa ginagamit ang iyong eye bloodline. Angelica Herumph. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay umabot sa isang ganap na bagong antas pagkatapos ng kamakailang ebolusyon nito, ngunit hindi niya ito ginamit. Ang pagbabago sa espiritual na mata ng aking Diyos ay higit na nakabatay sa kaluluwa, at ang pakikipaglaban sa pagbabawas ng kaluluwa ay masyadong mapanganib. Napailing si Francis. Ang pinsala sa pisikal na katawan ay madaling pagalingin, at si Quinley ay nagdadalubhasa sa elemento ng wood at hilang. Espiritual na mata ng Diyos. Ang pangalan ay parang kung ano ang dapat. Sabi ni Quinley after deep thought. No. Hindi nagpigil si Angelica, at ang kanyang tingin ay mapagpasyahan, ang laban na ito ay hindi pa natatapos. Siya ay tiwala sa kanyang sarili at nais na talunin si Francis sa kanyang buong. Fine, ngunit gagamit lang ako ng 3 galaw. Bahagyang walang magawa si Francis. Okay. This time, it was Quinley that replied for Angelica. Masyadong mapanganib ang mga diskarte sa kaluluwa, at ang paggamit ni Francis ng 3 galaw ay nagpakita na ayaw niyang gawing masyadong peligroso ang mga bagay. Who? Ang lilang buhok ni Francis ay umihip sa hangin at nagbigay ng masamang kagandahan. Nanginig ang puso ni Angelica. Sa susunod na saglit, ang kaliwang mata ni Francis ay lumikha ng isang lilang mundo at nagradiated ng isang nakakagulat na kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline. Sa sandaling iyon, tila nanigas ang Heaven Earth Yuan Chi, at naramdaman ng iba na yumoko. Napakalakas ng Soul Eye Bloodline power. Kahit na ang Purple Saint Partial Spirit sa munting langit at lupa ni Angelica ay sumigaw. Boom! Isang lilang mata ang makikita sa dimensyon ng kaluluwa. Ito ay naiiba sa mata ng langit. Umiral ito bilang purong mental na enerhiya, at naglalaman ito ng eye intent. Hindi maganda. Ginamit ni Angelica ang kanyang little heaven and earth at ang kanyang half-step king intent para lumaban. Nanlamig ang kanyang kamalayan at pinigilan ang kanyang pag-iisip. Bam! Ang kanyang half-step king intent ay natalo na kasing dali ng isang sanggol. Kahit na nasa likod niya ang munting langit at lupa, pangunahing lumalaban ito sa kapangyarihan ng langit at lupa, hindi sa layunin ng mata. Sa dimensyon, ang eye intent ni Francis ay lumikha ng magnificent power at isang nakakatakot na pressure sa kaluluwa. Anong klaseng halimaw itong Francis? Isa lang siyang maliit na sovereign lord pero nakabuo na siya ng eye intent. Tumalo ng puso ng batang demigod sa sinaunang metal na singsing. Maaaring masugpo na ng eye intent ni Francis ang Kings, at natutunan din niya ang ilang mga ipinagbabawal na diskarte sa eye bloodline. Isang bagay ang sigurado, ang eye intent ni Francis ay maaaring agad na pumatay ng sinumang sovereign lord o half-step king. 680. Madaling nadurodge ng eye intent ni Francis ang half-step king intent ni Angelica. Sa loob ng soul dimension, malamig ang kamalayan ni Angelica, at ito ay nanginginig ng hindi mapakali. Pulang-pula ang mukha niya habang pinipigilan. Ito ay sa kabila ng katotohanang nasa likod pa rin niya ang kanyang munting langit at lupa. Ang eye intent ni Francis ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na tumago sa kaluluwa at maaaring sugpuin ang normal na Void God Realm Kings. Mga kadena ng kaluluwa. Ang mga transparent na lilang tanikala ng kidlat ay nakabalot kay Angelica. Ang soul chains ay nakulong ang kaluluwa ng isang tao, at kapag ang kaluluwa ng isa ay pinaghihigpitan, ang lakas labanan ay wala nang ibig sabihin. Katawan ko. Nagpumigla si Angelica, nagpakawala ng maningning na lila. Ang kanyang balat ay nagsimulang lumiwanag, at siya ay tila naging isang malakristal na diyosa. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ay hindi nakaapekto sa dimensyon ng kaluluwa. Ang eye intent ni Francis ay nakondensed ang kanyang soul power sa maximum, at ito ay katulad ng magnificent power of a king. Walang hangganan na maze. Ang kaliwang mata ni Francis ay naging isang panaginip na lila. Angelica, huwag kang tumingin sa kanyang mga mata. Nagbabala ang Purple Saint Partial Spirit, ngunit huli na ang lahat. Sure. Ang tanawin sa harap ni Angelica ay biglang naging malabo na maze. Bagamat mukhang hindi malaki ang maze, hindi niya maabot ang labasan kahit gaano pa kalayo ang kanyang nilakad.
Unang palapag, ikalawang palapag, ikatlong palapag. Nagpatuloy ang maze ng walang limitasyon. Ang Limitless Maze ay isang pinalakas na bersyon ng Illusion City Maze. Ginagawa nitong bumagsak ang kamalayan ng target sa isang walang katapusang maze. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Pagkatapos ng ebolusyon ng God Spiritual ay sa pagkakataong ito, ang kanyang soul ay bloodline techniques ay may kakayahang tumawag sa hangin at magpatawag ng ulan. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang Purple Soul Sea ay umabot na sa 1,000 yarda, at ito ngayon ay kumakatawan sa isang napakalaking puwersa. Ang orihinal na asul na lawa ay umabot lamang ng 1/10 ng lugar. Ang kapangyarihan ng eye bloodline ni Francis ay tumaas ng husto kumpara sa dati. Angelica, kailangan mong huminahon at talunin ang ilusyon na ito sa iyong layunin. Sinabi ng Purple Saint Partial Spirit, at isang pag-agos ng bahagyang hangarin ang pumasok sa puso ni Angelica sa pamamagitan ng munting langit at lupa. Naramdaman ni Angelica na lumakas ang kanyang sentido, at ang walang hangganan na maze ay naging medyo transparent. Gaya ng inaasahan ng Purple Saint Partial Spirit. Puri ni Francis sa kanyang puso. Basag. Hindi nagtagal ay nabasag ang walang hangganan na maze sa harap ni Angelica. Gayunpaman, bago siya makapag-react, palaki ng enerhiya ng pag-iisip. Isang malamig, malabong purple na mental energy spike ang nagmula sa kaliwang mata ni Francis at bumaril kay Angelica. Ang mental energy spike ay ang pinakasimple at pinakapangunahing pag-atake ng soul. Sa tulong ng eye intent ni Francis, ang mental energy spike ay sumisigaw sa soul dimension at lumikha ng mga tunog ng pagsabog na maaaring makabasag ng mga normal na bahagyang kaluluwa bago pa man dumating ang pag-atake. Boom! Si Angelica at ang Purple Saint Partial Spirit ay nahuli, at isang matinding sakit ang nagmula sa ilalim ng kaluluwa. Ang mental energy spike sa pagkakataong ito ay halos 10 beses na mas malakas kaysa noong ginamit ito laban kay Tu Jieseng sa Demigod Forgotten Garden. Nakakunot ang kilay ni Angelica habang umuungol. Ang matinding sakit ay naglakbay sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay bahagyang nasugatan kahit na siya ay may tulong ng Purple Saint Partial Spirit. Demonic ay Erosion. Isang lilang mata na puno ng eye intent na sisingilan sa kaluluwa ni Angelica. Nagyelo ang katawan ni Angelica. Hindi pa rin siya gumaling sa sakit. Isang malakas na puwersang nangingibabaw ang nagpahinto sa kanyang kamalayan at sa kanyang pag-iisip nang pumasok ito sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Ang kamalayan ni Angelica ay pinigilan ng mata intent, at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang isipan ang mga ilusyon at bangungot. Demonic ay Erosion. Iyon ay tila isang pamamaraan na katulad ng Heaven Demon Erosion, ngunit ito ay ginagamit bilang isang soul technique. Bahagyang bumulala si Queen Lee. Ang Demonic ay Erosion ay maaaring ituring na isang napakataas na klase na ipinagbabawal na pamamaraan ng soul. Naunawaan ni Francis ang kasanayang ito mula sa Dark Eye Secret Manual, pagkatapos ay ginawang perpekto ito gamit ang spiritual eye ng kanyang Diyos. Ang pag-atake na ito ay nadagdagan ang sakit mula sa mental energy spike at naging sanhi ng pag-iisip ni Angelica upang maging magulo. Gamit ang pagkakataong iyon, nagtagumpay ang Demonic Eye Erosion ni Francis. Ang isip ni Angelica ay magulo, at ang kanyang katawan ay halos nasa ilalim ng kontrol ni Francis. Kung lumayo pa siya ng kaunti, ganap na makokontrol ni Francis ang kanyang katawan. Angelica, kahit na mayroon kang tulong ng Purple Saint Partial Spirit, ang iyong antas ng enerhiya sa pag-iisip ay ang iyong tanging kahinaan. Nagungol si Francis. Kinokontrol niya ang kanyang Demonic Eye Erosion at gumamit ng iba't ibang mga tanawin upang maapektuhan ang isip ni Angelica. Napakabilis, pumasok si Angelica sa isang estado kung saan tila nagkamali ang kanyang cultivation technique. Ginawa ito ng Demonic Eye Erosion ni Francis upang siya ay tulad ng isang grupo ng mga demonyo na sinusubukang ipasok ang kanyang katawan at isip upang kontrolin siya. Ang karunungan ni Francis sa Tao of the Soul ay umabot na sa ganoong antas. Queen Lee at ang Purple Saint Partial Spirit ay hindi maaaring makatulong ngunit bumantong hininga. Hindi nila napigilan si Francis.
Ang demonic ay Erosion ay itinakda sa isang antas kung saan ito ay higit pa sa isang pagsubok para kay Angelica. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nagawa ni Angelica na alisin ang demonyong puso sa kanyang katawan, at siya ay basang-basa sa pawis. Ginamit niya ang halos lahat ng kanyang lakas upang magawa ang kanyang gawain, at ang kanyang mukha ay mapatlaputi. Natapos na ang 3 galaw. Iyon ang katapusan ng sparring. Ngumiti si Francis at sinabi, "Ang isang labanan sa kaluluwa dimensyon ay masyadong mapanganib. Ito ay hindi angkop para sa normal na sparring." Gayunpaman, kung ito ay isang normal na sesyon ng sparring, maaaring siya ay ganap na nawasak ni Angelica. Ang eye bloodline ni Brother Francis ay talagang karapat-dapat na posibleng maging ika-9 na mata ng Diyos. Bumantong hininga si Angelica. Ito ay hindi isang lihim na si Francis ay maaaring magkaroon ng ika-9 na mata ng Diyos. Hindi talaga naniniwala si Quinley, ngunit pagkatapos masaksihan ang nakakatakot na lakas ng labanan ni Francis, nagsimula siyang maniwala ng kaunti. Kung ang eye bloodline ni Francis ay talagang ang ika-9 na mata ng Diyos, ang kanyang talento ay malamang na maihahambing sa isa sa nangungunang 10 ng 10,000 sinaunang karera. Sa pamamagitan ng labanan na ito, makikita ang kahinaan ng spiritual race bloodline ni Angelica. Ang espiritual na lahi ay itinuturing na perpekto. Kung kailangang magkaroon ng kahinaan, ito ay ang kaluluwa. Kahit na ang kanilang lakas ng kaluluwa ay hindi excel, ito ay mas malakas pa rin kaysa sa normal na mga henyo. Bumantong hininga ang Purple Saint Partial Spirit. Sa katotohanan, ang lakas ng kaluluwa ni Angelica ay hindi masama, ito ay mas mabagal kumpara sa kanyang true yuan talent at paglilinang. Ang talento ni Francis ay ganap na may kinikilingan sa kaluluwa. Kung ang dalawa ay magiging mag-asawa, sila ay magiging isang walang kapantay na kombinasyon. Sinabi ni Quinley sa Purple Saint Partial Spirit. Ang mga bloodline ni na Francis at Angelica ay parehong may pakinabang, na umakma sa isa't isa. Tama iyan, kung ang dalawa ay magkakasama, walang sino man ang makakapigil sa pagtaas ng Duanmo family. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumanggo sa kanyang ulo. Sa loob pa rin ng dimensyon ng Emperador, hindi agad umalis si Francis at ang kumpanya. "Brother Feng, may sasabihin pa rin ako." Seryosong ekspresyon ang ekspresyon ni Angelica, at tumanggo si Francis. "Namana ko ang kalooban ng aking Master Purple Saint, at kukumpletuhin ko ito para sa kanyang upang reformahin ang Duanmo family." Huminga ng mahabang hininga si Angelica. Nang marinig iyon, bahagyang nayanig ang puso ni Francis. Ang pamilya Duanmo ay hindi na ang pamilya na Quinley at ang Purple Saint Partial Spirit nagmula. Kaya, aalis ako kasama si Senior Marshal Brother Duanmo sa lalong madaling panahon upang pumunta sa mga zone ng kontinente. Paliwanag ni Angelica. Pamilya Duanmo. Mga zone ng kontinente. Bahagyang natarante si Francis. Hindi niya naisip na ang ganitong pagbabago ay mangyayari ng napakabilis. Ang mga continent zone ay mas mataas ang rango kaysa sa mga island zone. Halimbawa, ang Azure Flower continent na dating tinitirhan ni Francis ay isang maliit na island zone lamang. Matapos masira ang sinaunang panahon, ang bawat maliit na bitik ng alikabok ay bumuo ng isang lugar na kilala bilang isang island zone. Gayunpaman, bukod sa lahat ng alikabok, mayroong bahagyang mas malalaking piraso na kilala bilang mga kontinente. Ito ang mga tunay na kontinente. Nalaman ni Francis ang tungkol sa mga alamat na ito nang pumasok siya sa Purple Saint Ruan sa unang pagkakataon. Matagumpay na minana ni Angelica ang Purple Saint Ruans at pinino ito sa sarili niyang mundo. Iyan ay isang nakamamanghang kapalaran, ngunit sa parehong oras, kailangan niyang gawin ang isang bagay. Naunawaan ni Francis. Dapat gumawa ng isang bagay upang makakuha ng isang bagay bilang kapalit. Kailangang isagawa ni Angelica ang kanyang kapalaran. Sa parehong oras, hindi maaaring makatulong si Francis ngunit magsimulang mag-isip. Gusto ba ng orihinal na may-ari ng mata ng Diyos na gumawa rin siya ng isang bagay? Handa akong gawin ito. Malinaw at mapagpasyahan ang mga mata ni Angelica. Ang talento ng Angelica ay tunay na maisa sa katuparan sa mga zone ng kontinente.
Sasanayin namin siya na maging isang dalubhasa na mamumuno sa langit at lupa. Lumitaw ang battle intent sa mga mata ni Quinley. Anong uri ng lugar ang Continent Zone? Medyo curious si Francis. Sina Quinley at Duanmo Purple Knight ay parehong nagmula sa isang Continent Zone. May mga 4-star superpower doon. Ang Kang Ocean at ang Southern Descending Ocean ay, sa teorya, ang teritoryo ng dinastiya. Ngumiti si Quinley. Ano? Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Francis. Hindi ba ibig sabihin na ang True Martial Sacred Land, ang Floating Dream Sacred Land, ang 10,000 Forest Sacred Land, at lahat ng hindi mabilang na mga zone ng isla ay ang teritoryo ng dinastiya? Ito ay parang isang napakalaking kasinungalingan. Kapag ang dinastiya ay nasa tuktok nito, ang kapangyarihan nito ay maaaring pahabain hanggang dito, ngunit ngayon. Si Quinley ay bumantong hininga at hindi masyadong sinabi. Dinastiya. Kontinente. Mabilis na umikot ang mga iniisip ni Francis, at bigla niyang naalala ang alamat tungkol sa mga dinastiya. Noong nakaraan, sa Azure Flower Continent, ipinagbabawal ang mga dinastiya. Ang tanging dynasty ay nawasak sa isang gabi. Sa makatuwid, may mga maliliit na bansa, malalakas na bansa, at malalaking bansa, ngunit hindi kailanman mga dinastiya. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, alam na niya ngayon kung bakit ipinagbabawal ang isang dinastiya. Ang Azure Flower Continent, ang Tianlo Islands Zone, at maging ang buong Kang Ocean ay nasa teritoryo ng isang dinastiya. Tila, ang kapangyarihan ng dinastiya ay hindi kahit na kasing lakas ng dati, ngunit sa kabila nito, makikita ng isa kung gaano ito kalakas. Francis, ang aking tiyahin at ako ay parehong nakikita ang relasyon sa pagitan ni Angelica at ikaw. Same time na tumingin si Quinley kay Francis. Master, ang ibig mong sabihin. May sariling hula si Francis. Handa ka bang sumama sa amin at pumunta sa Continent Zone? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.